Kung inyo pong napansin, tayo po ay umawit ng isang awit ng Pampasko. Dahil po sa mga susunod pong linggo na daraan ay meron po tayong serye kung saan atin pong bibigyan ng pansin ang kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesukristo. At kung tayo po ay maghahanap ng mga katotohanan patungkol po sa mga bagay pong ito, ang una po nating pupuntahan ay ang bagong tipan at ang unang 4 na aklat nito. Titignan po natin ito kung paano ito sinalaysay ni Mateo, ni Matthew, ni Mark, ni Luke, at ni John. At ang 4 pong manunulat na ito ay meron pong kanya-kanyang layunin at emphasis sa kanilang pagsulat ng salaysay. Kung atin pong titignan sa pagsasalaysay ni Mateo at ni Lucas, makikita po natin yung mga detalye patungkol sa mga bagay pong ito. Makikita po natin yung mahabang genealogies patungkol kung saan po natin titignan ang pinagmulan ni Hesukristo. At sa kabila po na halos magkatulad ang dalawa pong narrative na ito, makikita po natin ang emphasis po ni Mateo ay ipakilala na ang Hesukristo ay isang hari. Kaya naman po sa kanya pong genealogies, itatrace back po talaga niya si Jesus Christ bilang seed of David. At kung titingnan naman po natin kay Lucas, ang kanya naman pong bibigyan ng emphasis ay yung pagiging tao nitong si Jesus. Kaya po itatrace back po niya ang lahi ni Jesus sa pamagitan ni Adan. At kung titignan po natin kung paano isinalaysay po ni Marcos o ni Mark, makikita natin na parang bakit walang panimula sa kapanganakan ni Jesus. Nagsimula ka agad sa pagpapakilala na merong isang Juan na nangangaral at dumiretso sa pagbabautismo at nagsimulang magministeryo. Dahil ang emphasis po ng aklat ay ipakilala si Jesus bilang lingkod. At kung titignan natin kay Juan o kay John, ang pinakakakaiba sa 4 na gospel account, tulad po ni Marcos, wala pong pasimulan ng kapanganakan, ngunit makikita po natin doon sa pagpapasimula, at yun nga pong binasa po nating talata, binibigyan po agad ni Juan o ni John ng pansin na gusto niyang ipaalam na si Hesukristo na kanyang ipinapakilala mula sa salaysay na kanyang isinulat ay Diyos. At ito po yung ating gagawin po sa mga susunod na linggo ng ating pag-aaral, kung saan titignan po natin kung paano po yung Diyos ay nagkatawang tao. At gagawin po natin yan gamit po ang sermon mula po kay Reverend Keith Davis na meron po siyang tema na The Word Made Flesh, the Self-Expression of God. Na bibigyan niya po ng pansin yung katotohanan na si Hesukristo o Jesus Christ is the Word of God. At sa atin pong pagtingin dito, medyo palikutin lang po muna natin ang ating mga isipan. Kung bakit po itong si John, sa dami-dami po ng kanyang gagamiting salita, bakit yung salitang logos, yung kanyang ginamit na designation para ipakilala si Jesus. At yan po yung ating tatalakayin sa umagang ito at bibigyan po natin pansin yung 2 mahalagang puntos. Una po, yung the unique designation given to Christ. At ikalawa,
the great significance of this designation. At bago po natin ito pag-aralan, tayo po muna ay manalangin sa ating pong Panginoon. Dakilang Diyos na aming Ama, patuloy po kaming lumalapit sa trono ng iyong kahabagan, pinupuri at sinasamba ka. At sa oras pong ito, kami po'y dumadalangin. Patuloy po nawa ang iyong mga salita ay magministeryo sa buhay po ng bawat isa. Patuloy po ang banal na Espiritong sumasa amin, ang patuloy magturo at magpaunawa sa amin ng mga katotohanan na ihahayag ng iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus na amin pong Panginoon. Amen. Tulad po ng aking pong nabanggit, bibigyan po natin ng pansin yung katotohanan kung bakit sa dami-dami ng mga salita na pwedeng gamitin ni John, bakit yung salitang logos ang kanyang ginamit. So, atin po munang palikutin ang ating isipan. Kung hindi po kayo nagtatanong kung bakit yun ang kanyang ginamit, hayaan po natin sa umagang ito, magtanong tayo na bakit yun yung kanyang ginamit? Bakit hindi itong mga salitang ito? So, una po, alam natin na pag binasa natin ang account ni John, na binigyan ko na po ng pansin kanina, na ang emphasis ni John sa kanyang pagsusulat ay ipakilala si Jesus bilang Diyos. At kung titignan natin, kung yun yung kanyang emphasis, bakit hindi pa niya dinirekta na sabihin na si Jesus Christ yung ikalawang persona ng banal na Trinidad, na gamitin po niya yung sa pagpapasimula na in the beginning was the Son, and the Son is with God, and the Son is God. Pwede naman po na kung gusto niya agad simulan, ibigyan yung emphasis, dali niya sa ganong pagtingin. At kung titignan din natin, pwede niya rin pong gamitin yung salitang lamb. Kasi doon sa kanyang account din, sa Revelation, yun yung emphasis ng pagsusulat. Ipakilala si Jesus Christ bilang the Lamb of God. At madali natin mauunawaan. Okay, meron siyang gustong ipaunawa sa atin. Pwede rin naman po niyang gamitin yung salita na light. Siya yung liwanag. Pwede rin naman direct na talaga. Siya yung Messiah. Pero bakit sa dami-dami ng mga salita na pwede niyang gamitin, especially ito'y inspiration sa kanya ng banal na spirito, bakit yung word na logos yung kanyang ginamit? Ngayon, tignan po natin, ano ba yung ibig sabihin ng salitang ito? Ano ba yung ibig sabihin kapag nung dinugtong nitong si John, yung word na logos? At gusto ko pong maunawaan ninyo, sa panahon po ni John, ay marami pong pamamaraan na ginagamit ang salitang logos. So, hindi po siya ginagamit ng isa lamang na, ito na ibig sabihin nun. So, marami pong pamamaraan na ginagamit yung salitang logos. At isa po sa common is yung translation po natin in English na yung logos is to logic. Sabihin, wisdom. So, kung yun po yun yung gustong ipalabas, ipahiwatig nitong si John sa paggamit ng salitang logos, pwede natin isipin na okay, pinapakilala niya si Christ as the wisdom of God. It's correct din naman na pwede yan. Siya yung wisdom ni God. At nandun din naman po na pwede po natin gamitin yung isa pa pong pagkaunawa sa salitang ito, yung science or essence, which is ginagamit natin. Kaya nga po, sa pag-aaral natin, nandun yung salitang theology, nandun yung salitang psychology, sabihin the science and the essence. At in reality, alam natin na si Christ ang true na nagpapakita ng essence ng pagka-Diyos. At pwede isipin, pwede siguro yun ang kanyang gamitin.
Pero tingnan natin kung paano siya translate ng mga scholar. Ano yung translation na ginawa nila? Na yung logos ay translate talaga nila as word. At ngayon, ano ba ang ibig sabihin ngayon ng isulat ni John yung salitang word o yung logos para sa atin? Ano yung kahalagahan ng destination na iyon? So, tignan po natin kung ano ba yung importansya ng word. So, meron pong dalawang pamamaraan to express ourselves. Una is the verbal. Second is the non-verbal. So, parehas po siyang nag-express ng ating pong gustong sabihin. Pag verbal communication, exactly, sasabihin mo, kung baga, as a sender, kung ano yung marinig nung receiver, yun talaga, yun yung verbal communication. At pag dun sa non-verbal, ito yung ating mga gestures. So, at meron din siyang sinasabi. So ngayon, kapag ang isang tao ay nagugutom, so meron niyang pagpapakita, pwede niyang sabihin verbally, nagutom ako, o kaya yung kanyang action ay magpapakita na siya ay gutom. So sa madali pong pagkasasalita o pagpapaunawa sa atin, ginamit po ni John yung word na logos na tinanslate natin doon sa salitang word para ipaunawa po sa atin yung katotohanan na si Jesus Christ po mismo ay yung salita ng Diyos para i-express mismo kung sino siya at ano yung gusto niyang sabihin sa mga tao doon sa mensaheng iyon. At kung titingnan nga po natin sa pagsasalaysay po ni John, ay sinabi po niya na nung una ay ibinigay po ng Diyos ang law sa pamagitan ni Moses. Na ibig sabihin po, sinasabi po sa atin ni John na binigay ni God yung law as word, as self-expression kung sino siya, as a holy and righteous God, at kung ano yung nais niya sa mga tao. Pero darating o dumating yung another word, mas greater doon sa law, na kung yung law, yung kautusan, ang kaya niya lang sabihin sa atin na ang Diyos ay banal at matuwid. Sa pagdating po ni Jesus Christ as the self-expression word, yung hindi kayang sabihin ng law ay ngayon sinasabi na ng Diyos doon sa tao. Na emphasis, hindi lamang ipapakita yung kanyang pagiging holy and righteous, but especially yung mensahe ng mercy and grace sa mga tao. At yun po yung gustong sabihin ni John kung bakit niya ginamit yung salitang logos. Na ngayon si Jesus Christ as siya yung salita ng Diyos, ngayon merong mensahe ang kanyang buhay at ang kanyang pamumuhay para sa mga tao. Ipakilala ang mensahe ng Diyos na hindi lamang siya isang banal, hindi lang siya isang matuwid na Diyos, kundi isa rin siyang mahabagin at magandang loob na Diyos. At makikita na po natin ngayon yung mga katotohanan yan sa kanyang pamumuhay. At para natin uunawain yung katotohanan na nandun yung mercy at nandun yung grace sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung titignan po natin mula mismo sa labi ng ating Panginoon Jesucristo, ay kanyang sinabi nung kanyang kausap si Nicodemus in John 3:16 through 17 na binasa natin kanina para ideklara yung atin pong kapatawaran na dumating po si Jesucristo rito hindi para husgahan ang mga tao, kundi para sila ay iligtas. At sa anong pamamaraan
ipapakita ni Jesucristo yung mensahe ng kanyang habag at ng kanyang biyaya. Ngayon, tignan po natin yon doon sa pagtingin muna ng salitang mercy. Pag sinabi po nating mercy, ito yung mayroong karapat dapat kang tanggapin. Especially, ang tawag natin nun, parusa. Pero, hindi ka pinarusahan. At si Jesus Christ yung mensahe ng mercy iyon. Na sa pamagitan ni Jesus Christ, sa kanya pong kamatayan, ay mangyayari na yung parusa na dapat nating matanggap ay siya na mismo ang tumanggap. Kaya ngayon, yung kanyang awa sa atin, hindi niya na tayo parurusahan pa. At pagdating po dun sa grasya, ipauunawa sa atin na yung bagay na hindi ka naman karapat-dapat ay ipagkakaloob sa'yo. At ipapakita ulit yon sa pamagitan ng buhay ni Jesus Christ, yung kanyang kompleto at purong pagsunod sa kautusan na kinuha niya yung katwiran na dapat natin at ngayon ibibigay sa atin. Kung atin pong uunawain at titignan kung ano po yung unique designation na ibinigay po ng Diyos kay Jesus Christ as the self-expression niya sa kanyang mensahe, pinauunawa sa atin yung isang realidad na ngayon tayo ay nandun sa punto na meron tayong Christmas special. Sa loob ng 3 linggo ay uunawain natin yung mga bagay-bagay tungkol sa kanyang kapanganakan. At sa oras pong ito, sinisimula na sa atin na nilalagyan sa ating isipan yung katotohanan na si Jesus as the Word of God ay pumarito para ipaunawa sa atin yung kanyang mensahe. Isang mensahe na ang Diyos ay tunay na Diyos na mahabagin at isang Diyos na may kagandahang loob. Na ang ibig sabihin lang yan, kung sa kautusan, tinatawag tayo upang magsisi. Makita natin yung ating mga kasalanan. Dahil ito'y salamin kung sino ang Diyos at kung sino tayo. Sa pamagitan ni Jesucristo, pinapakita sa atin na tinatawag tayo na lumapit sa Diyos. Sa kabila ng ating mga karumihan, sa kabila ng ating mga kasalanan, sinasabi sa atin na si Jesucristo ang mabuting balita ng Diyos. Kaya naman po sa umaga pong ito, huwag po nating lilimutin o iaalis sa atin pong kaisipan ang napakagandang katotohanan na kung bakit isinulat ni Juan sa pamagitan ng inspiration ng banal na Espiritu na binigyan yung designation na si Jesus ay Word. Kasi gusto pong ipaalam sa atin ng Diyos na si Jesucristo, hindi lamang siya hari, tulad ng pagpapakilala sa atin ni Matthew. Hindi lamang siya tao sa pagpapakilala sa atin ni Luke. Hindi lang siya servant sa pagpapakilala sa atin ni Mark. Pero pinakikilala sa atin na si Jesus Christ ay ang mensahe talaga ng Diyos para sa atin. Isang mensahe na hindi nagko-condemn, hindi nagja-judge, but isang message na nagsasabi sa atin na ang Diyos ay tinatawag tayo upang magsisi sa ating kasalanan at lumapit sa kanyang habag at sa kanyang biyaya. At ngayon po ating pong nalaman at naunawaan ang kanyang unique designation, pumunta po tayo dun sa ikalawang katotohanan. Ano po yung significance nito? Ano ba yung kahalagahan nito? Especially sa panahon natin ngayon. So, ngayong alam ko yung katotohanan na si Jesus Christ is the Word.
Siya yung mensahe ng Diyos mismo, ng kanyang habag at ng kanyang biyaya. Ano naman yon para sa akin? Ano naman yun para sa atin? Meron pa bang kahalagahan o significance yung mga bagay na iyon? Kung atin pong titignan from the old to the new hanggang sa oras po natin ito, ang pamamaraan po lagi ng Diyos upang ipaalam yung kanyang gustong ipaalam sa mga tao ay sa pamamagitan ng salita. Wala po siyang ibang ginagawa, kundi gagawin po talaga niya, merong word, merong salita, using His prophets, using the apostles. Nandun yung mga salita, especially dumating si Christ, yung total word message. At kung titignan natin sa mga panahong yon, sa panahon ng Old Testament to the New Testament, up till now, meron pong isang nakalulungkot na katotohanan. Yun pong word na yon in the Old Testament, through the prophet, sa pagdating ni Christ, at ngayon sa pag-share ng mga apostles, at sa atin po ngayon, makikita po natin na meron pong dalawang bagay palaging hinahanap ang mga tao. First, sa mga Jews, they want signs. Gusto nila ng mga tanda. If that was the word, ipakita mo sa amin. At pagdating sa Gentiles, they want wisdom. Yun po yung realidad na kung titignan natin, kung si Jesus Christ mismo, yung perpektong salita ng Diyos, perpektong nagpapakilala ng kanyang habag at ng kanyang biyaya. Isang magandang katanungan para sa atin. Yun ba ay sapat para ako ay maniwala? Sapat ba ang kanyang salita upang maunawaan ko mismo yung kanyang salita? O nandun ako sa punto na kailangan ko ng like juice. Kailangan ko ng signs. Kailangan ko ng katibayan. Kailangan mo ipakita sa akin. O tulad tayo ng Gentiles. Kailangan ko eloquence. Ipaunawa mo sa akin ng mahusay. Kailangan maayos ang iyong pananalita, maayos ang lahat ng bagay. I need wisdom. Kasi sinasabi sa atin, hindi po nakadepende doon sa signs and sa wisdom ng tao ang reality about Jesus Christ. Ito ay nakadepende lamang mismo sa salita ng Diyos. Kaya meron pong dalawang bagay tayong titignan. Una, personal. Tignan po natin sa ating sarili. Ngayon po na nalaman natin yung reality about Jesus, na siya po yung self-expression ni God. Siya yung word. Na siya yung message ng mercy and ng grace. Nire-receive ko ba to as it? Tinatanggap ko ba, pinaniniwalaan ko ba yung bagay na yon? Kasi napakahirap yung katotohanan na humahanap pa ako o naghahanap pa ako ng ibang bagay para patunayan sa akin ang mga bagay na ito. At pangalawa, as a church, na binigyan ng katotohanan, na tayo ibinigyan ng isang ministeryo na ipangaral ang katotohanan ito. Tayo ba ay tunay na kontento at umaasa lamang doon sa katotohanan na ang kailangan lamang na marinig nila ay ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos? O nandun tayo sa punto na kailangan din natin ng mga bagay pang ito, mga bagay pang iyon, kailangan ayusin ko ito, kailangan muna ganito. O dumedepende na tayo sa mga bagay na kayang gawin ng tao. Isang magandang bagay po na sa oras na ito na pagbulay-bulay natin. Kasi in reality, ito po yung nakalulungkot. Yung isang bagay na common sa atin, ito yung na-disregard natin.
nandun tayo sa punto na alam ko na naman sa aking sarili, lagi ko na naman na naririnig yung katotohanan patungkol kay Christ. Alam ko na naman yung mga bagay na ginawa niya. Alam ko naman yung mga bagay na matatanggap ko patungkol sa Kanya. Ang isang magandang tanong, naniniwala ka ba doon? Hindi po to usapin kung alam mo. Hindi to usapin na narinig mo. Ito po'y usapin kung pinaniniwalaan mo yung mga bagay na iyon. Kasi personally, meron po yung epekto sa ating buhay. Kung ako ay tunay na naniniwala patungkol dito, merong bagay na makikita sa aking buhay. As a church, kung naniniwala tayo na ang tanging mensahe ng Diyos ay ang Kanyang salita, makikita rin po yun kung paano natin ginagawa ang ating mga ministeryo. Kaya naman po sa umaga pong ito, patuloy po nating unawain ang mga katotohanan patungkol kay Jesucristo. Natunay nga na si Jesus Christ ang Word of God. Siya yung mensahe ng grace and mercy. At ito yung kanyang unique designation. At itong kanyang unique designation na ito, kailangan ko makita yung malaking significance ito. Ibig sabihin, kailangan ako ay kumbinsido sa mga bagay na ito. Hindi ako kumbinsido dahil meron akong nakitang signs. Hindi ako kumbinsido dahil napakaganda ng pagpapaliwanag sa akin ito. Ako ay kumbinsido kasi naniniwala ako na ito ay mula sa Diyos. Ito ang kanyang salita para sa akin. Yun lamang po sa umaga pong ito.